Good evening po mga kapatid. Paumanhin po, off ko na lang po yung video dahil medyo mahina yung signal po namin ngayon dito sa bundok, no? Magandang gabi po uli mga kapatid. Kanina pa lang sa praise and worship sobrang nakaka-bless at ramdam na ramdam ko ang presence ng Panginoon. Kaya mga kapatid, ihanda na po natin ang ating pakinig upang makinig ng mensahe ng Panginoon. So, praise God. Malinaw po yung boses ko mga kapatid. Malinaw po. Okay lang po. Thank you po. Buksan po natin sa Marcos chapter 5, verse 24 to 34. So basahin po natin. Sumama naman si Jesus, ngunit sumunod din sa kanya ang napakaraming tao. Kasama rin doon ang isang babaeng 12 taon nang dinudugo. Hirap na siya sa sakit na iyon at marami ng doktor ang sumuri sa kanya. Naubos na ang kanyang ari-arian sa pagpapagamot, ngunit hindi pa rin siya gumagaling. Sa halip, lalo pang lumala ang kanyang karamdaman. Nabalitaan niya ang tungkol kay Jesus, kaya't nakipagsiksikan siya hanggang sa makalapit sa likuran ni Jesus at hinipo ang damit nito. Sapagkat iniisip niya, mahipo ko lamang ang kanyang damit, gagaling na ako. Agad ngang tumigil ang kanyang pagdurugo at naramdaman niyang magaling na siya. Naramdaman naman ni Jesus na may kapangyarihang lumabas sa kanya, kaya't bumaling siya agad sa mga tao at nagtanong, sino ang humipo sa aking damit? Sumagot ang kanyang mga alagad, nakikita po ninyong napakaraming nagsisiksikan sa paligid nyo. Bakit pa ninyo itinatanong kung sino ang humipo sa damit ninyo? Subalit, patuloy na lumingon-lingon si Jesus na sa paghahanap, move pa po, sa paghahanap sa kung sinong humipo sa damit niya. Palibas ay alam ng babae ang nangyari. Wait lang po mga kapatid. Ayan na po. Dumating po kasi ate ko. Andito po kasi ako sa house ng ate ko. So ituloy po natin, no? Asan na po ba? Palibas ay alam ng babae ang nangyari. Siya ay nanginginig sa takot na lumapit kay Jesus. Nagpatira pa at ipinagtapat ang buong katotohanan. Subalit sinabi sa kanya ni Jesus, anak, pinagaling ka ng iyong pananampalataya. Umuwi ka na at ipanatag mo ang iyong kalooban. Ikaw ay magaling na. Praise God. Tayo yumukot manalangin mga kapatid. Panginoong Hesus, nagpapasalamat po kami sa gabing ito na muli mag-aaral po kami ng iyong mga salita, Panginoon. Tunay nga po, Panginoon, na nagpapasalamat kami dahil sa pag-aaral namin, bawat every Thursday o kahit sa ibang mga araw pa, Panginoon, ng mga gawain mo, ay mas lalo ka naming nakikilala. Mas lalong nahahayag, Panginoon, ang kung ano pa ang kaya mong gawin, Panginoon, para sa aming buhay, O God. Lord, ikaw pa rin ang Diyos noon, ngayon at magpakailanman. Ikaw pa rin ang Diyos na hindi nagbabago at mananatili ka, Panginoon, na magbubuhos sa amin ng kabutihan, O God, sa bawat araw. Lord, basbasan mo po ang iyong mga salitang ito, Panginoon, na mas maintindihan namin kung gaano kalaki, katindi, Panginoon, ng malaking halimbawa na ito na pinakita ng babaeng inaagasan ng dugo, yung laki ng faith niya sa iyo. Panginoon, yung buong pananalig sa iyo, Panginoon. Nanawa, O God, makita namin, Panginoon, at mas dagdagan mo pa po kami ng pananampalataya, Panginoon. Lord, salamat po, O God. Basbasan mo po ang iyong mga salita, Panginoon. Marami pa po kaming matutunan mula sa iyo. Langisan mo po ang iyong malit na lingkod, sapagkat wala po akong magagawa kung hindi mo po ako sasamahan, Lord. Maraming salamat po. Ang lahat ng kapurihan at pasasalamat ay tanging sa iyo lamang po, Lord. In Jesus' name we pray, Amen. Praise God, mga kapatid, no? Ang kasaysayan pong ito, mga kapatid, sa salita ng Diyos, ay isa sa mga kahangahangang halimbawa ng isang babae na sa kabila ng sakit at hirap na pinagdaanan niya, ay nagpursige na lumapit sa Panginoong Hesus. At dahil sa kanyang pananampalataya, pinagaling siya ng Panginoong Hesus. Sa mga nakakaranas po ng mga sakit sa oras na ito, sa lahat po na naka-join dito sa
Zoom meeting at maging sa Facebook Live, sa lahat pa ng makakapakinig ng mensahe ng Panginoon sa gabing ito, nawa magbigay ito ng encouragement sa bawat isa. Amen po. So, balikan po natin yung kasaysayan ng babaeng ito na inaagasan ng dugo. For 12 years, mga kapatid, this woman lives with continuous blood loss. Isang kondisyon na ang modern medical science po ay inassociate po ito with chronic anemia. Mga kapatid, sa panahon natin ngayon, chronic anemia po ang tawag sa kanyang sakit. So, nung sinerch ko po ito mga kapatid, no, magkakaroon ka ng chronic anemia kapag tuloy-tuloy na inaagasan ka ng dugo. Mga kapatid, no? At sigurado po na yung continuous o yung ganitong klaseng prolonged bleeding ay hindi po maiiwasan na magresulta sa extreme fatigue. Mga kapatid, yung matinding pagod. Muscle weakness, no? Nangihina yung mga muscles niya. Dizziness, laging nahihilo. Shortness of breath. No, may mga times na nahihirapan siyang huminga. Rapid heartbeat, yung bumibilis yung tibok ng puso niya at yung constant headache. Di ba mga kapatid, kadalasan sa mga nagkakasakit, iba-iba mang klaseng sakit yan, madalas ang effect niyan, sumasakit po ang ulo, lalo na yung mga chronic illnesses mga kapatid. Malamang mga kapatid, siya ay namumuhay in a state of near fainting. No? Yung halos nahihimatay siya. Imaginin natin, for 12 years, inaagasan siya lagi ng dugo, mga kapatid. No? Di ba, may mga times na kapag nakukulangan ng dugo, di ba, nahihilo, natutumba na ospital at sinasalina ng dugo, no? So, grabe ang hirap ng pinagdaanan niya, mga kapatid. Lagi siyang nawawala ng malay, nahihirapan siyang tumayo ng matagal. Yung katawan niya is slowly starving of oxygen, mga kapatid, no? Nakukulangan na po siya ng oxygen. At sigurado po, madalas ding nanginginig ang kanyang mga kamay. Mga tuhod niya nangihina din po at exhausted po siya ng gusto, mga kapatid. Isa siyang tao na unti-unting nauubos ang buhay at unti-unti pong namamatay, mga kapatid. Ang mabigat po, mga kapatid, yung pong bawat hakbang patungo sa Panginoong Hesus, no? Ay talagang kailangan po niya ng napakasakit, no? Napakahirap na determination, mga kapatid, no? Yung pagsubok pa na hawiin niya yung dami ng tao, ay mas lalo pa pong nagpaigting ng kanyang paghihirap sa paglapit niya sa Panginoon. And in addition to physical strength, yung kanyang kondisyon ay nagdulot po ng malalim na psychological trauma. Ang mga chronic illnesses, mga kapatid, often lead sa anxiety, hopelessness, at depression. Ibig sabihin, mga kapatid, itong tatlong to, yung anxiety, hopelessness, and depression, ay bitbit niya lahat itong taong ito sa loob ng 12 taon. Wala pong doktor ang nakapagpagaling sa kanya. Kung kaya nawawala na siya ng mga pag-asa, mga kapatid, no, sa bawat treatment niya, sa bawat pagpapatingin niya sa doktor, ang tanong, sa bawat paglapit ba niya sa doktor, mga kapatid, nilalapitan din kaya siya? Di ba nga, mga kapatid, sa panahon noon, no, pag sinudugo ang isang babae, tinatawag siyang unclean, marumi. So buksan nga po natin sa Marcos chapter 5 verse 26. Ang sabi po dito, hirap na siya sa sakit na iyon at marami ng doktor ang sumuri sa kanya. Naubos na ang kanyang ari-arian sa pagpapagamot, ngunit hindi pa rin siya gumagaling. Sa halip, lalo pang lumala ang kanyang karamdaman. Mas lalo pong lumala ang sakit niya, mga kapatid. Sigurado yung isip niya was exhausted from disappointment. No, nadidisappoint siya, nadidiscourage siya, at namumuhay siya sa takot of dying slowly, mga kapatid. At sigurado yung tingin pa ng mga tao sa kanya, unclean siya, di ba? Dahil nga walang tigil ang pagdurugo niya. Ito po'y nagpapaalala lagi sa kanya na she was still unclean, mga kapatid. Every day, yung naiisip niya, naaalala niya, at sa bawat sablay sa pagpapatingin niya sa doktor ay nagpapaalala sa kanya na she will die like this, mga kapatid. Kasi parang hopeless na siya eh. Pakiramdam niya talaga, siguro yung sa 12 taon na yun, talaga nararamdaman niya na doon na siya patungo, no? Yung unti-unti siyang namamatay, no?
At yung kanyang emotional suffering, mga kapatid, was as real as her physical bleeding. Kung ano man yung suffering niya sa physical, ganun din nagsasuffer, mga kapatid, yung emotional niya, yung emotion niya, no? Habang lumilipas ang panahon o ang mga taon, yung kanyang health is steadily deteriorated. Lumalala ng lumalala, mga kapatid. No, andyan yung continuous blood loss, no, na naglilid na maging weak yung kanyang immune system, no? Humihinang immune system. Siguradong prone siya sa mga infections, prone sa fainting, no? At yung collapse ng physical strength niya, grabe. Grabe yung pinagdaanan ng babaeng ito, mga kapatid, no? Maaaring nagka-insomnia na din siya mula sa kanyang constant anxiety. At damay-damay na from bodily weakness, yung chronic headache niya dahil sa kakulangan ng oxygen. Pag nakukulangan din tayo ng oxygen, mga kapatid, talagang grabe ang atake ng pananakit ng ulo. No? At yung pag nakulangan tayo ng tubig sa ating ulo, mga kapatid. Kasi alam niyo, mga kapatid, pinakamarami palang tubig ang ating ulo. Kapag ang isang tao nagkakasakit, no, based sa mga na-observe ko, no, walang ganang uminom ng tubig, mga kapatid. No? Parang wala silang kagana-ganang kumain, wala silang gana na uminom ng tubig. Sa mga katuwid, mga kapatid, nung panahon nila, ang ganyang uri ng sakit ay parang death sentence na sa kanila. Slow death sentence. No? Pakiramdam niya talagang unti-unti na siyang namamatay. Alam ng babae na konti na lang ang natitirang panahon sa kanya or ang itatagal niya po sa kanyang buhay. Maaaring sumasagi na sa isip niya, mamamatay kaya ako na mag-isa? So bakit natin nasabi ito, mga kapatid? Kasi nga dinudugo siya at sa panahon na yon, mga kapatid, no, mamaya mababasa po natin, no, sa kanyang mga salita na ang mga dinudugo ay talagang iniiwasan. Bawal maawakan, bawal mahigaan yung kanilang hiniigaan at bawal mahawakan bawal silang mahawakan, mga kapatid. So maaari, mga kapatid, sumasagi na sa isip niya, mamamatay kaya ako mag-isa? Maalala pa kaya ako ng Diyos? Ang matindi po ay yung kanyang poverty, no? No, made matters even worse, mga kapatid. Buksan nga po natin sa Marcos chapter 5 verse 26, sapagkat nabanggit po dito, mga kapatid, no? Sa Marcos 5:26, that she had spent all that she had. Naubos na ang kanyang ari-arian. Naubos na sa kanyang pagpapagamot. Ibig sabihin, kung naubos na ang kanyang ari-arian, mga kapatid, wala na siyang pera sa pagpapagamot niya. Maaaring wala na rin siyang pangkain o wala na rin matirhan, mga kapatid, dahil sabi nga, naubos ang kanyang ari-arian, baka benenta na rin niya ang kanyang bahay. At mga kapatid, hindi na niya kayang magbayad, no? Sa mga service, kagaya niya nung paglapit niya sa Panginoon, kung tutuusin, kung meron pa siyang ari-arian, meron pa siyang pera, maaaring pwede siya magbayad sa tao para buhatin siya, papalapit sa Panginoon. Pero malabo ring mangyari talaga yun kasi nga dinudugo siya, mga kapatid. Kahit magbayad pa siya, baka walang lumapit sa kanya. Ganyan ang tindi ng kanyang pinagdaanan, mga kapatid. The question is, mga kapatid, hindi ba nasagi sa isipan natin kung ang babaeng ito ay isang Jew or isang Gentile? Pero dito, sa kasaysayan niya, lahat ng internal at cultural evidence ay nagpapakita po na she was a Jewish woman, not a Gentile. Bakit po? Number 1, she was subject to Levitical purity laws, mga kapatid. Buksan po natin sa Levitico chapter 15 verse 25 to 27. Levitico chapter 15 verse 25 to 27. Praise God. Ang sabi po dito, kung ang babae ay dinurugo nang wala sa panahon o lumampas kaya sa takdang panahon ng kanyang pagreregla, ituturing siyang marumi habang siya'y dinudugo, tulad ng siya'y nireregla. Ang anumang mahigaan o maupuan niya sa loob ng panahong iyon ay ituturing na marumi, tulad din ng siya'y nireregla. At sino mang makahipo sa bagay na ito ay dapat maligo. Lalaban niya ang kanyang kasuotan at ituturing siyang marumi hanggang gabi. Sa Jewish law, mga kapatid, yung Levitical purity laws ay para lamang ito sa mga Israelites, mga kapatid, no?
Kung sa mga Gentiles, hindi po sila spiritually or socially restricted na kagaya ng Jewish na babae. Dito po sa babaeng inaagasan ng dugo, ay nabuhay po siya under the law of Moises. So number 2, mga kapatid, touching the hem of Jesus' garment would heal her. Mga kapatid, no, yung hem, yung pinakalaylayan, doon sa laylayan, meron po tayong matutuklasan, mga kapatid, no? Maaaring ang babaeng ito ay talagang mayroon na ring knowledge sa mga salita ng Panginoon. Maaaring may naririnig na rin siya, mga kapatid. Buksan po natin sa mga Bilang chapter 15 verse 37 to 41. Sabi po dito, kung ang isang tao'y nagkasala ng hindi sinasadya, ay sandali lang po, no? 37 po to 41. Ay sandali lang po. Ito po sa 37 to 41 po, mga kapatid. Sinabi ni Yahweh kay Moises, sabihin mo sa mga Israelita na habang panahon maglalagay ng palawit sa laylayan ng kanilang mga damit. Susuksukan nila ito ng asul na tali. Gagawin ninyo ito upang maalala ninyo at sundin ang mga kautusan ni Yahweh tuwing makikita ninyo ang mga palawit na iyon. Sa ganoon, masusunod ang salita ni Yahweh at hindi ang inyong sariling nasa kagustuhan. Sundin ninyo lagi ang aking mga inuutos at kayo'y lubos na magiging nakalaan sa akin. Ako si Yahweh na inyong Diyos, ako ang naglabas sa inyo sa Ehipto upang maging Diyos ninyo. Ako si Yahweh na inyong Diyos. Amen. Praise God. Buksan din po natin sa Deuteronomy chapter 22 verse 12. So talagang dito binanggit po talaga, no, na lahat pala ng laylayan ng kanilang mga damit ay merong palawit, mga kapatid. Maaaring isa yun sa nahipo, mga kapatid, ng babae. Sabi dito sa Deuteronomy chapter 22 verse 12, sabi po dito, lagyan ninyo ng palawit ang 4 na sulok ng inyong balabal. Amen. So required silang magsuot ng ganong kasuotan at posible, mga kapatid, ang Panginoong Yesus ay nagsuot din ng ganon, no? May sa laylayan ng kanyang damit. Nangangahulugan, mga kapatid, na may nalalaman din ang babaeng ito sa salita ng Diyos. Ang mga Hudyo lamang ang nagsusuot nito, mga kapatid. So number 3, she approached Jesus in a Jewish crowd on the way to a synagogue ruler's house. Ibig sabihin, nung lumapit siya doon sa kalagitnaan ng mga Jews, papunta doon sa synagogue rulers na si Jairus, mga kapatid, no? Kumbaga, di ba, alam naman natin ang mga Gentiles, no? Yung mga Samaritan nga, nung nakita niya ang Panginoong Jesus, medyo nangingilag siya sa umpisa, di ba? Dahil nga ang alam nila, hindi lumalapit ang mga Hudyo sa mga Gentiles. So sa makatuwid, mga kapatid, yung buong setting na nangyari sa pangyayaring yan ay sa Jewish crowd, Jewish purity concerns at Jewish religious structure, mga kapatid. At yung number 4 naman, mga kapatid, Jesus called her daughter. Tinawag siyang daughter, mga kapatid. Sa Mark chapter 5 verse 34. Mark 5 verse 34. Subalit sinabi sa kanya ni Jesus, anak, pinagaling ka ng iyong pananampalataya. Sa English version po, daughter, tinawag siyang daughter. Umuwi ka na at ipanatag mo ang iyong kalooban, ikaw ay magaling na. Praise God. Sa totoo lang, mga kapatid, siya lang po ang kaisasang babae, no? Wala pa ako nababasa sa Bible na talagang tinawag niyang daughter, kundi ang babaeng ito. So pag sinabing daughter, sa iba nababanggit niya woman. Pero dito binanggit niya talaga daughter. So pag sinabing daughter, mga kapatid, ibig sabihin daughter of Abraham, member of the covenant, at Jewish woman restored to fellowship, mga kapatid. No? Grabe, talagang very special yung pagtrato sa kanya ng Panginoon. So number 5, mga kapatid,
Sa aklat ng Lucas, no, Luke emphasized that she was not healed by anyone. Walang nakapagpagaling sa kanya, no, ang Panginoong Hesus lamang. So buksan po natin sa Lucas chapter 8 verse 43. Praise God. Sabi po dito, kabilang sa mga ito ang isang babaeng 12 taon nang dinudugo at hindi mapagaling ninuman. Naubos na ang kanyang kabuhayan dahil sa pagpapagamot. So ang Panginoong Hesus lang talaga ang nakapagpagaling sa kanya. Sa 12 years mga kapatid na dinanas niya, ang tanong po, paano siya trinato kaya ng mga Jews? Doon sa nabasa natin, di ba, sa Leviticus, dahil nga bawal siyang lapitan, bawal siyang hawakan, mga kapatid, paano siya kaya trinit, no? Imagine natin, sa 12 years na yan, paano kaya siya trinit ng mga Jewish, mga kapatid, no? They treated her unclean. Kung babalikan po natin yung Leviticus, di ba yung nabasa natin kanina, contaminated, untouchable, at someone they must avoid, mga kapatid, no? Iniiwasan marahil nila. She was isolated, mga kapatid, for community for 12 years. Hindi siya pwedeng umattend sa synagogue, no? Kapag dinurugo siya, hindi siya pwedeng mag-join sa temple worship. She could not touch family members, mga kapatid, at hindi rin siya pwedeng hawakan ng kanyang family members, no? She could not join feasts o kahit anong okasyon, kagaya ng kasal or birthday celebrations, hindi siya pwedeng dumalo, mga kapatid. Sa makatuwid, siya po ay namuhay na parang may ketong. Grabe na, for 12 years, imagine natin yon. At posible din na pinag-iisipan pa siya o ginajudge siya, no, ng mga tao na siya'y sinumpa, bagamat ito'y mali. Madalas, ang mga may kapansanan, mga kapatid, iniisip nila na sila'y sinumpa dahil sa kasalanan ng magulang. At ganyan din ang paniniwala ng ibang tao. So buksan nga po natin sa John chapter 9, verse 1 to 3. Praise God. Sa paglalakad ni Jesus, nakita niyang isang lalaking ipinanganak na bulag. Sandali lang po, mga kapatid. Guro, sino po ang nagkasala at ipinanganak na bulag ang lalaking ito? Siya ba o ang kanyang mga magulang? Sumagot si Jesus, ipinanganak siyang bulag hindi dahil sa nagkasala siya o ang kanyang mga magulang, kundi upang mahayag ang kapangyarihan ng Diyos sa pamamagitan niya. Sa buhay po natin, mga kapatid, kapag may mga sitwasyong gaya nito o may mga karamdaman po tayo, minsan ang iisipin ng tao, tayo makasalanan o matigas ang ating ulo o maaring sinumpang ating mga magulang kaya nadadamay tayo, no? Kasi meron talagang ganun, talagang curse talaga no? Kapag, kumbaga, meron akong kilala na family, no? At kahit sa family namin talaga, no, magmula sa mga tita ko, maging sa mga lola ko, talagang parang pare-parehas yung mga naging sakit talaga, no? Yung diabetes, mga kapatid, no? Tapos sa iba naman, sa mga kakilala ko, sila naman cancer, no? Talagang minsan yung nagiging sanhi kasi yan yung curse dahil sa maaring kasalanan ng mga ninuno natin, no, mga kapatid, o ng ating mga magulang. Pero gayon pa man, dahil tayo nakakilala na sa Panginoon, tayo may pag-asa sa Panginoon. Kaya lang, nagiging kadalasan talagang iisipin ng tao, mga kapatid, na tayo ay sinumpa, no, na pinaparusahan tayo o dinidisiplina tayo ng Diyos. Yes, no? Normal itong nangyayari sa buhay natin, mga kapatid. Pero hindi yun ang mahalaga, no, mga kapatid? Ang mahalaga ay yung pagnanais nating lumapit at magpakumbaba sa ating Diyos, gaya ng babaeng ito na sobrang hirap ang kanyang pinagdaraanan, ngunit buo ang kanyang pananalig na pagagalingin siya ng Panginoon. Bagamat sobrang hirap, no, ng kanyang pinagdaraanan, nung marinig niya o mabalitaan ang tungkol sa Panginoong Hesus, ay hindi siya nagdalawang isip. Lumapit siya sa Panginoon kahit na ang tingin sa kanya ng mga tao ay marumi siya o unclean. Hindi siya nagpaapekto sa kalagayan niya. No, patuloy siyang umasa at naniwala sa Panginoong Hesus, no? Sabi nga po ng Panginoong Hesus sa Marcos chapter 5 verse 34 na nabasa natin kanina, 'di ba? Ang sabi po doon, anak,
pinagaling ka ng iyong pananampalataya. Ibig sabihin, kailangan mga kapatid, maging buo po ang ating pananalig sa Panginoon. We believe mga kapatid, na sa 12 years ng kanyang paghihirap ay dumadaing siya sa Panginoon. Umiiyak siya, nananalangin siya, at kahit hinang-hina siya ay tumatawag siya sa Panginoon. Kaya nung narinig niya na dadaan ng Panginoong Hesus, sinamantala niya ang pagkakataon na makalapit sa Panginoon kahit napakahirap, mga kapatid. Kapag ang tao ay nagkakasakit, lalo na kung nakakaranas ng kirot sa katawan, ay nakakaramdam ng iba't ibang emosyon na kung minsan hindi maunawaan ng tao o ng kanilang mga mahal sa buhay. Ano yung mga emosyon na yon? Irritable palagi, madalas mainis o magalit, ayaw ng may kausap, laging malungkot at nawawalan ng pag-asa. Nararanasan nila iyan kahit buwan pa lang ang itinatagal. No? How much more itong babae na halos 12 taon. Grabe ang kanyang pinagdaanan. Hindi siya nawala ng pag-asa. Alam niyo mga kapatid, no, may testimony po ako. Dati po kasi, hindi ko maunawaan yung mga nagkakasakit. Kasi talagang bugnutin sila, mainitin, no? At may time na parang tulala, malungkot. Hindi ko sila maintindihan, no? Kagaya nung inalagaan ko si Papa, mga kapatid, at inalagaan ko rin dati yung ate ko nung nagkaroon siya ng COVID dati, talagang sabi ko, kaya lang nung naranasan ko mismo, mga kapatid, nung ako na mismo yung nakaranas, no? Talagang grabe, ang hirap din pala. Kasi sa akin, yung dinanas ko, mga kapatid, no? Bagamat medyo nag-i-improve na yung health ko, mga kapatid. Naranasan ko talaga yung parang sinusunog yung laman ko. Para akong pinapaso. Yun ang kirot na nararamdaman ko. No, sa aking tagiliran, sa aking talampakan. Tapos yung hilab niya sa talampakan, parang alam mo, parang nagle-labor. Para kang buntis na nagle-labor ka. Yun yung hilab sa paa ko, no? Talagang dinanas ko at dinanas ko rin yung iba't ibang klaseng emosyon, mga kapatid. Na parang ayoko mo nang may kausap. Na parang madali akong mairita, mga kapatid, no? Talagang parang gusto ko lang magkulong sa kwarto. Talagang dinanas ko yun, mga kapatid, no? Kaya ngayon, nauunawaan ko na. Talagang pinaranas sa akin to ng Lord para maunawaan ko ang kalagayan ng mga may sakit, no? Na mga kapatirang may sakit o kung sino pa man sa mga loved ones natin na nagkakasakit, no? Na talagang grabe, mga kapatid, no? Pero gayon pa man, salamat sa Panginoon dahil may improvement naman po ang health ko at talagang hindi ko na rin nararanasan yung sobrang yung hilab sa tagiliran ko, wala na po yun, no? Yung sa paa ko na lang medyo ano pa, may mga tusok-tusok pa sa paa, mga kapatid. Kaya nga, mga kapatid, no, kapag naglalakad kami nila mama ko o nila ate ko, no, nasa kanto na sila, ako nasa kalagitnaan pa lang kasi hindi ko kayang maglakad ng mabilis. Ang lakad ko dahan-dahan lang talaga kahit sa church, 'di ba napansin niyo pag naglalakad ako, dahan-dahan lang talaga kasi kapag naglalakad po ako mga kapatid, para akong tumatapak sa maliliit na bato, no? Yung may tumutusok sa paa ko. So, ayun po yung na-experience ko. Pero, nagpapasalamat pa rin po ako sa Panginoon dahil maraming tinuro sa akin ang Panginoon, no? Marami siyang ipinaunawa sa akin, marami siyang tinuro, at talagang isa sa bagay na itinuturo sa akin ng Lord ay yung ako ay i-humble, no? Yung talagang nandoon yung pagpapakumbaba sa Panginoon, yung talagang inaayos niya yung mga attitude ko, yung mga ugali ko, talagang binabago ng Panginoon, no? So, itong mensahe ng Panginoon, mga kapatid, tungkol sa babaeng inaagasan ng dugo, ay magbibigay, no? Talaga na encouragement, lalo na sa mga kapatiran nakakaranas ng karamdaman. Mga kapatid, saan man kayo naroon, kung nangihina man po ang ating faith, humingi tayo ng tulong sa Panginoon, nadagdagan ang ating pananampalataya. Huwag po tayong mawala ng pag-asa. Kahit pa sabihin ng doktor na wala ng pag-asa, but still mga kapatid, tandaan natin, the last say ay sa Panginoon pa rin. Amen? No? Sa Panginoon pa rin ang last say niya, mga kapatid, at laging may pag-asa sa Panginoon, no? Mangyayari ang kanyang sinabi kung buo ang faith natin sa kanya, mga kapatid. Kaya nga po sa verse na Marcos chapter 5 verse 34, subalit sinabi sa kanya ni Jesus, anak, pinagaling ka na ng iyong pananampalataya. Umuwi ka na at ipanatag mo ang iyong kalooban, ikaw ay magaling na.
So for 12 years mga kapatid, siya'y nagsuffer. Pero tinuldukan na ng Panginoon, yung tinuldukan na ng Diyos yung paghihirap niya at siya'y pinagaling mga kapatid. Sa mga may karamdaman mga kapatid, hindi ito isang biro na ang kanilang dinaranas ay napakahirap na sitwasyon mga kapatid. Ang iba ay tumagal na ng mga taon at maaaring ang iba ay nawawalan na ng pag-asa. Maaaring ang iba nagsasabi na, pagod na ako Panginoon, hirap na ako Panginoon, hanggang kailan po ako magdaranas ng ganito, o ilang hirap ang aking pagdaraanan, no? Parang ayaw ko nang mabuhay at hindi ko na kaya, Panginoon. Marami pa mga kapatid, no? Talagang lumalabas yan sa kanilang bibig. Mismo ako naranasan ko yan mga kapatid, lalo na kapag umaatak yung matinding pain, no, yung matinding kirot, no, lalo na sa mga may cancer mga kapatid. Kaya talagang iintindihin talaga natin sila, no. Alalahanin natin mga kapatid ang mga kahangahangang pananalig ng babaeng ito na sa loob ng 12 taon ay di siya nawala ng pag-asa. Kung tutuusin, nung nabalitaan niya na dadaan ng Panginoong Hesus sa kanyang panghihina, ay maaaring di siya lumapit sa Panginoon. Di ba? Ako nga lang, ito lang, no? Parang mild lang kumpara sa pinagdaanan niya. No? Ito, kapag kumirutan pa ako, parang ayoko nang maglakad. Parang ayoko nang bumaba ng bayan. Talagang minsan talagang pinipilit ko na lang, no? How much more siya na talagang araw-araw naaagasan siya ng dugo. Talagang hinang-hina na siya. Pero hindi naging hadlang yun mga kapatid. Lumapit siya sa Panginoon at sa kanyang pananalig at paglapit sa Panginoon, hindi siya binigo ng Panginoon, pinagaling siya ng Panginoon, mga kapatid. Hindi lahat ng sakit ay sa pisikal lamang mga kapatid. Ang pinakamatinding sakit na pwedeng danasin ng tao ay ang sakit sa emosyon or spiritually sick or mentally sick mga kapatid. 'Di ba? Maaaring matagal na pala tayong nagsasuffer emotionally, mentally, and spiritually, pero hindi pa rin tayo gumagaling. Nagtagal na nagtagal, at sari-saring emosyon na ang ating nararanasan, pero hindi pa rin ito naghihilom. Bakit po kaya mga kapatid? Dahil hindi pa po talaga tayo lubusang sumusuko sa ating Diyos. Hindi pa rin tayo handang magpaayos. Hindi pa tayo nagpapakumbaba sa Diyos at humihingi ng saklolo mga kapatid. Kaya talagang paulit-ulit na nangyayari ito sa atin, mga kapatid. No? Tayo, na mas malaya na makalapit sa Panginoon. Bakit? Nasa panahon tayo ng grace, mga kapatid. Tayo na halos araw-araw, nandyan ang Word of God, ang paanyaya ng Panginoon. Nakalatag na lahat ang paanyaya ng Panginoon, mga kapatid. Hindi katulad noon na 12 taon pang tiniis ng babae na inaagasan ng dugo bago siya nakalapit sa Panginoon, mga kapatid. Tayo nandyan ng Panginoon, araw-araw. Naghihintay po sa atin, araw-araw. Pero tayo ang walang oras sa Kanya, mga kapatid. Alalahanin po natin, mga kapatid, na ang Panginoong Hesus, siya pa rin po ang dakila nating manggagamot. Hindi lamang sa pisikal, no? Kundi sa buo nating pagkatao, sa ating puso, sa ating pag-iisip, sa ating kaluluwa, mga kapatid. Kung bakit lahat ng pagpapahirap sa kanya noon ay kanyang tiniis. Dahil siya po mismo nagsabi, sa kanyang mga sugat, tayo ay gagaling. Physically, emotionally, mentally, and spiritually po ito mga kapatid. Ang Panginoong Hesus ay hindi pa rin nagbabago. Amen. Siya pa din ang Diyos noon, ngayon at sa darating na panahon. Kung nagpapagaling siya ng mga may sakit noon, ay ganun pa rin siya hanggang ngayon. Kung paano niya binabago ang buhay ng isang tao, ay ganun pa rin siya hanggang ngayon. Kung paano po siya naghihimala at nagpapagaling, ganun pa rin po siya hanggang ngayon. Hinihintay lang lagi ng Panginoon, mga kapatid, ang lumapit tayo sa Kanya na may buong pananampalataya. Gaya ng ginawa nitong babae na lubos na pinagaling ng Panginoon dahil sa kanyang pananalig, mga kapatid. At sa mga kapatid naman po natin na hindi nakakaranas ng mga sakit, ito pong advice po, mga kapatid, para sa ating lahat, na kailangan uunawain din po natin sila, lalo na mga mahal natin sa buhay, mga kapatiran, sa kanilang kalagayan. Kung nagbabago man ang kanilang mga mood, mga kapatid, kailangan maunawaan natin kung gaano kahirap, no, ang kanilang pinagdaraanan. Wala man po tayo madalas sa kanilang tabi,
Ngunit ang panalangin, mga kapatid, ay isang malaking tulong para sa kanila na maidulog po natin sila sa Panginoon. Nasa panahon na po tayo ng grace, mga kapatid. Kapag dinudugo ang babae ngayon, ay talagang nailalapit na sila agad sa mga dalubhasang doktor, di ba? Sa mga magandang ospital. At hindi sila pinandidirihan. Kundi talagang inaasikaso sila ng mga doktor, ng mga nurses. Hindi katulad noon, hindi natin alam. Paano kaya siya inasikaso ng mga doktor noon? Paano kaya siya naasikaso ng pamilya niya? Maaaring hindi na siya nilalapitan ng pamilya niya. Kasi nga may batas noon, mga kapatid, na bawal silang lapitan, bawal silang mahawakan, mga kapatid. Kaya grabe, napakapalad po natin, mga kapatid, no? Dahil lahat tayo, may sakit man o wala, mga kapatid, ay patuloy na kinahabagan ng ating Diyos na buhay. Amen. 'Di ba? Grabe talaga, mga kapatid, no? Ngayon talagang lagi tayong may pag-asa. Ngayon, ang Panginoon, sabi nga, ang kanyang habag ay laging bago tuwing umaga, mga kapatid. At tunay nga po, mga kapatid, na nagkatotoo yung panalangin ni Prophet Habakkuk na kahit nagagalit ang Panginoon, ay mahabagin pa rin siya sa atin. Amen. Kung minsan dumadanas tayo para i-discipline tayo o para patuloy tayong ipanatiling humble, mga kapatid, no? Di ba nga naalala niyo po si Apostol Pablo? Meron siyang sakit na gusto niyang ipaalis sa Panginoon. Pero hindi inalis ng Lord. Ang sagot sa kanya ng Panginoon, no, ang biyaya ko'y sapat sa iyo. Lalong lumalakas ang aking kapangyarihan kapag ikay mahina, sabi ng Panginoon sa kanya. No, hindi inalis ng Panginoon sa kanya yun. Mga kapatid, at bakit kaya sinabi ng Panginoon na lalong lumalakas ang aking kapangyarihan kapag ikay mahina? Di ba, mga kapatid, kapag nagkakasakit tayo, no? Di ba lagi tayong tumatawag sa Diyos? No? Talagang tuloy-tuloy na pagtawag sa Panginoon, mga kapatid. Na wala tayong inaasahan, hindi ang sarili natin. Wala na tayong magagawa, di ba? Kapag may mga sakit, kagaya ng nangyari kay Apostol Pablo, sino ang lagi nating tinatakbuhan? Walang iba kundi ang Panginoong Hesus. At tunay nga po, mga kapatid, no, na bisan pinapahintulot ng Diyos na malaman natin ang ating kalagayan nang sa ganon, madisiplina rin natin ang ating pangangatawan, mga kapatid. Kagaya ko, mga kapatid, no, sa dinanas kong ito, talagang nandoon na yung pagdidisiplina. Actually, ngayong gabi, hindi na ako kumain ng kanin, mga kapatid, no? At umiinom po ako ng lemon, ng mga cloves, mga kapatid. At ang bala ko pa nga, bumili pa ng yung sinasabi nilang pag pinagsama-sama daw yung cinnamon, pag pinagsama yung turmeric, tapos yung cloves, at yung lemon, pag pinagsama-sama daw po yan, pati yung star anise, mga kapatid, no? At binabad ng 24 hours, tapos iniinom sa maliit na cup kada araw, ay talagang makakatulong daw po yun sa ating kalusugan. Shinare ko lang po ito, mga kapatid, baka sakali may apply din po ito sa ibang mga kapatid natin na talagang dumaranas din, no, ng karamdaman. Actually, mga kapatid, sa cloves pa lang at lemon, talagang lumakas ako, no? Kasi sa Panginoon galing yun, di ba? Yung lemon na yun, tsaka yung cloves na yan, mga kapatid, no? Sa totoo lang, nakakahanga ang Lord, eh. Nilikha niya lahat, no? Lahat ng kasagutan sa ating mga sakit, mga kapatid, ay merong nilikha ang Diyos. Mga kapatid, na mga halamang gamot, talagang niredy na ng Panginoon yon para sa atin, mga kapatid, no? Kaya grabe, napakabuti ng Panginoon sa ating mga buhay, mga kapatid, no? Sa bawat dinaranas natin, lalo na kapag tayo ay nagkakasakit, alalahanin natin, mga kapatid, na talagang isa sa malaking dahilan ng Panginoon ay upang maging maayos tayo, no? Upang maalagaan natin ang ating katawan, kagaya na na-share po ni Sister Nenet, di ba? Ng ating katawan ay temple ng Panginoon, di ba, mga kapatid? Maalagaan natin ang ating katawan at nang sa ganun man din, manatili tayong mapagpakumbaba, ano man yung mga gifts na tinatanggap natin galing sa Panginoon, ano mang meron tayong mga talento, ano mang meron tayong gifts, mga kapatid, ay mananatili tayong mapagpakumbaba sa Diyos. Na tanging ang Diyos lang talaga ang lagi nating maitataas sa ating buhay. Maraming pagtuturo ang Panginoon sa atin, mga kapatid. Maraming pagdidisiplina.
Pero ang mahalaga dito mga kapatid, huwag nating kalilimutan, magpakumbaba tayo sa Panginoon. Mga kapatid, at talagang tunay ngang patuloy tayong lumapit sa Panginoon. Dahil sa Panginoon, kagaya nga ng sinabi ko po kanina, kahit sabihin pa ng doktor, wala ka ng pag-asa, mamamatay ka na, ilang buwan ka na lang, pero the last say ay sa Panginoon pa rin. Amen! Praise God! Ang Panginoon pa rin ang magpapagaling sa atin at magpapalakas. Palakpakan po natin ang Panginoon mga kapatid, no? Praise God! So bago po ako manalangin muli mga kapatid, kung sino man ang gusto mag-share ng kanyang karanasan, no, nung siya'y nagkasakit o baka may kakilala kayo na nagkaroon ng karanasan, no, na nagkasakit siya at talagang kumilos ang Panginoon sa buhay niya, ay maaari niyo pong i-share ngayon sa gabing ito. So tayo yumukot manalangin mga kapatid. Lord, thank you so much. Thank you so much, Lord. Salamat, Panginoon. Napakabuti mo po sa amin, Lord. Salamat, Lord, dahil patuloy mo mong inaayos ang aming mga buhay. Sa iba't ibang kapamaraanan man, gumagawa ka ng paraan para maging maayos kami. Gumagawa ka ng paraan para pahalagahan namin ang buhay namin, lalo na sa paglilingkod namin sa iyo, Panginoon. Kaya Lord, salamat sa mensahe mo. Nawa manatili po ito sa aming puso at isipan, sa aming buhay. Pagbulay-bulayan po namin to araw at gabi. Lagi po nawa naming maalala yung naging pinakamagandang halimbawa na ginawa ng babaeng inaagasan ng dugo, Panginoon, na hindi siya sumuko, hindi siya nawala ng pag-asa, at talagang tunay nga na sa kabila ng hirap na pinagdaanan niya, ay lumapit siya sa iyo, Panginoon. At talagang hindi mo naman po siya binigo, Panginoon. Kaya Lord, nawa, ang dalangin namin, dagdagan mo pa po kami ng pananampalataya. Patuloy kaming manampalataya na kaya mong gawin ang lahat, Lord. Kaya mo kaming pagalingin, kaya mo kaming palakasin, kaya mo kaming ibangon, Panginoon. Kaya mo kaming linisin sa anumang area ng aming mga buhay, Panginoon. Kaya Lord, thank you so much. Lord, salamat po muli. Nawa sa aming pagtatapos, Panginoon, sa pag-aaral na ito, Panginoon, ay talagang nandoon na ikaw lang ang aming pagtitiwalaan. Salamat po, O Diyos. Salamat po. Lahat po ng kapurihan at pasasalamat ay tanging sa iyo lamang po, Lord. In Jesus' name we pray. Amen. Praise God.